Hello, ako po si Cedric Stencil at patuloy na ating pag-aralan ang salita ng Panginoong Hesus Kristo. Kung hindi ka pa naka-like and subscribe sa aking channel, patuloy na mag-like and subscribe ka po sa ating channel at patuloy na magkaroon tayo ng marami pang videos at ikaw ay patuloy na maging updated sa videos pa na aking mga gagawin. At patuloy na malaman natin ang kahulugan ng mga salita ng Panginoon at patuloy na abutin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngayon pag-usapan naman natin ang ilang mga bersikulo na patuloy na maaring magbigay sa atin kung bakit kailangan natin ng kaligtasan. Hallelujah. So please like and subscribe now at patuloy na ating talakayin ang kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. So ngayon pag-usapan naman natin ang patungkol sa kaligtasan. Patungkol sa kaligtasan na naisin na ating ipahayag sa maraming mga tao. Hallelujah. At patuloy na magamit tayo ng Panginoon sa mas malaki niya pang gawain. Ngayon aking basahin ang mga iba't ibang bersikulo patungkol sa ating kaligtasan. Ating pag-usapan ang Roma 6:23, Efeso chapter 2 verse 8 to 9, 1 John chapter 1 verse 9, Gawa chapter 16 verse 31. Ito ay ating pag-usapan sa gabing ito ngayon na ano ba ang kaligtasan? Ano ba ang kaligtasan? Bakit kailangan nating magkaroon ng kaligtasan? May dalawang panahon at yung panahon nito kung saan nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaligtasan noong tayo ay nasa lumang tipan at sa bagong tipan. Hallelujah. Ngayon, mahalagang tandaan na ang mga ritual at gawaing pangrelihiyon na ito ay hindi nagbibigay ng kaligtasan sa kanilang sarili. Ang mga ito ay mga simbolo lamang ng pananampalataya at pagsunod. Ang tunay na kaligtasan ay nakasalalay sa biyaya ng Diyos at sa kanyang awa. Ngayon, ito yung bagong tipan. Ang bagong tipan, ang kaligtasan, ay nakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo na namatay sa cross para sa mga kasalanan ng tao. Ang mga ritual at gawaing pangrelihiyon sa lumang tipan ay nagpapakita ng pag-asa na darating na ang Mesiyas, si Jesus na magliligtas sa tao mula sa kanilang kasalanan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga bersikulo na kagaya ng sinabi ko. Ano nga ba yung kailangan nating gawin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan? Hallelujah. Hallelujah. So if you are now there, please say thank you, Jesus. Tayo ay tunay na binibigyan ng biyaya ng Diyos saan man tayo naroon. Ngayon na pag-usapan natin sapagkat ito ang bersikulo kung saan nagkaroon ang Diyos ng pag-ibig sa ating buhay. Sabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon nakita natin may tatlong katangian ang Diyos Ama. Siya ay mapagmahal, mapagbigay at mapagpala. Hallelujah. Sino ba ang Ama na pwede niyang ibigay ang kanyang anak para sa kaligtasan ng maraming tao? Wala siguro magbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang anak. Ngayon dahil sa pag-ibig ng Panginoong Hesus, sa pag-ibig ng ating Diyos Ama, binigay niya si Hesus Kristo bilang katubusan ng ating mga nagagawang kasalanan sa noong tayo ay nagkasala. At ngayon, dahil sa pananampalataya natin kay Hesus Kristo, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. At ngayon, ito yung pangalawa niyang katangian, siya ay mapagbigay. Kung hindi ka magbibigay ng buhay, walang magkakaroon ng kaligtasan. At dahil nga sa tinatanggap natin si Hesus Kristo bilang ating Diyos, siya ang binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, wala namang bayad iyon. Subalit, ang kailangan lang nating gawin ay tanggapin at sampalatayan natin
si Jesucristo na nagbibigay ng buhay. Ngayon na ating basahin naman ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi bunga ng mga gawa upang walang magyabang. Hallelujah. So, isipin natin, siguro kung ang kaligtasan ay nakadepende sa ating mga mabubuting gawa o sa ating mga kayamanan, maaring hindi ito sapat, hindi ito maaring maging batayan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lahat ay kayang magbigay ng pera o pera sa mga tao. Subalit dahil nga sa biyaya lamang ng Panginoon, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. So wala tayong maipagmamayabang sa harapan ng Panginoon. Kung sa langit ay hindi tayo pwedeng magyabang na kung ano yung ating mga nagagawa sa lupa nung tayo ay nabubuhay pa lamang. Ngayon na maraming maaring maging mayabang sa langit sapagkat ito ay paramihan ng kanilang mga gawa, ng ating mga gawa. Ngayon, hindi ito ang dahilan kung bakit tayo naliligtas. Ngayon, wala namang masama sa pag-ibigay o maging mapagbigay, ngunit hindi ito ang batayan ng Panginoong Jesucristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, ang ating basahin naman ang 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya tapat at matuwid upang patawarin tayo sa mga ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Hallelujah. Ngayon, tunay nga na ang Diyos ay mapagpatawad. Kailangan na tayo magpatawad din sapagkat tayo pinatawad lamang ng Panginoong Jesucristo sapagkat sinasabi sa John 3:10 na walang matuwid kundi ang Diyos lamang. Hallelujah. So, hindi ko naman sinasabi na abusuhin natin ang kapatawaran ng Panginoon. Subalit, hanggang may pagkakataon na tayo makapagpatawad at patuloy na mapatawad tayo, gawin natin ito bilang pagtanggap sa Diyos. Bilang patunay na tayo nga yung mga anak ng Diyos sapagkat ang pag-ibig niya ang siyang nananahan sa ating buhay. Ngayon, atin namang basahin ang Gawa chapter 16 verse 31. Sabi doon, sumagot sila, maniwala ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hallelujah. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya kay Jesus para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay isang kaloob mula sa Diyos, hindi isang bagay na ating nararapat o kaya nating makuha sa pamamagitan ng ating mga pagsisikap. Ang pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at nagbubukas ng daan para sa isang bagong buhay sa Kanya. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng kaligtasan sa konteksto ng Biblia? Ano ba ang kaligtasan? Hallelujah. Ngayon, patuloy na malaman natin kung ano yung sinasabi ng Biblia at patuloy na ito ang magturo sa atin bilang ating gabay sa ating pamumuhay sa mundong ito. Hallelujah. Ngayon, kung ikaw man ay nanood, please share this video. I-share mo ito at patuloy na marami pa tayong videos na gagawin. At patuloy na ang videos na to ay makapaghipo ng buhay ng ibang mga tao. Hallelujah. So, sa konteksto ng Biblia, ang kaligtasan ay tumutukoy sa pagiging ligtas mula sa parusa ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasama siya sa langit. Hallelujah. So, ang Biblia ay nagtuturo na ang bawat tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluhatian ng Diyos. Ang ating mga kasalanan ay naghihiwalay sa atin mula sa Diyos at nagdudulot ng parusa na siyang kamatayan at walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Hallelujah. Ang kaligtasan ay isang regalo. Ito ay regalo mula sa Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, binayaran niya ang parusa na dapat sana tanggapin natin. Ang kanyang pagkamatay ay nagbukas ng daan para sa ating kaligtasan. Hallelujah. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, tayo ay ipinanganak muli
at nagkaroon ng bagong buhay sa Diyos. Ang ating mga pagnanasa at hangarin na nagbabago at nagsisimula tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa madaling salita, ang kaligtasan sa Biblia ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang personal na karanasan. Ito po ay karanasan. Ito po ay pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Ito ay isang regalo na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya na nakakamit natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kapayapaan sa Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. So, naisin ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kapayapaan at lalo tigit na matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ano naman kaya yung posible nating mga hakbang upang ating matanggap ang kaligtasang sinasabi ng Panginoon? Hallelujah. At patuloy na kung ikaw man ay nagugutom at patuloy na uhaw sa presensya ng Panginoon, wag kang mag-atubiling tanggapin ang Diyos. Ngayon, akin naman ang sinasabi ang proseso ng kaligtasang ito at patuloy na maraming maabot pa ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa ganitong uri ng gawain. Hallelujah. So, ang kaligtasan ng konteksto sa Biblia ay tumutukoy sa pagiging ligtas mula sa parusa ng Diyos dahil sa mga kasalanan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasama siya sa langit upang makamit ang kaligtasan na ito ang mga hakbang na kailangan gawin. So, may mga hakbang na kailangan natin gawin. Ito ay 5 hakbang. 5 hakbang upang magkaroon tayo ng kaligtasang nagmumula sa Panginoon at tanggapin natin siya sa ating buhay. Una, aminin ang iyong kasalanan. Aminin mo yung pagkakasala. Unawain na ikaw ay isang makasalanan at hindi ka perpekto. Wala naman talagang perpekto. Lahat tayo ay nagkakasala at hindi nakaabot sa kaluhatian ng Diyos. Ang pagkilala sa ating pagkakasala ay ang unang hakbang sa pagkamit ng kaligtasan. So, aminin mo yung kasalanang nagagawa mo nung unang bata ka pa hanggang sa mga oras na ito. Aminin mo yung lahat ng mga nagagawa mong kasalanan sapagkat alam ng Diyos na bago ka pa nagkasala, kilala ka niya na. Hallelujah. So, ito naman yung pangalawa. Maniwala ka na si Jesus. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Na si Jesus ay anak ng Diyos, namatay sa cross para sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, binayaran niya ang parusa na dapat sana nating tanggapin. Hallelujah. So, dapat pala tayo na tumanggap ng kaparusahan. Subalit dahil sa pag-ibig ng Panginoon, siya ay nandiyan para iligtas tayo mula sa kamatayan. Hallelujah. So, napakabuti ng Panginoon Jesucristo sapagkat maniniwala lang tayo at magkaroon ng kaligtasan. Magkakaroon tayo at syempre hindi lamang kaligtasan kundi magkaroon din tayo ng malalim na relasyon sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Binayaran niya ang parusa na dapat sana nating tanggapin ang pananampalataya sa kanyang sakripisyo ay ang susi ng kaligtasan. Ang pangatlo, magsisi. Ang pagsisisi ay nangangahulugang pagbabago ng isip at pagtalikod sa iyong dating pamumuhay. Dati nung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, ikaw ay patuloy na nagmumura, nagsisinungaling, nagnanakaw, nangangalunya, mga bagay na patuloy na negatibo at hindi nakalulugod sa Panginoon. Ngayon, naisin ng Diyos na magkaroon tayo ng pagsisisi at pagbabago ng ating isip at lalo tigit ang ating pamumuhay. Ito ay isang aktibong pagpili na magbago at sundin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ito naman yung pang-apat, mamuhay ng isang buhay na nakatuon sa Diyos. Kailangan na mamuhay tayo ay nakatuon sa harapan ng Panginoon. Ang kaligtasan ay hindi isang beses na pangyayari, kundi isang patuloy na proseso. Ngayon, dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, hindi ibig sabihin na ikaw ay ligtas na. Ibig sabihin may proseso pa ang Panginoon. Kailangan natin tanggapin ang proseso nito. Kailangan na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon o pagsunod. Ang pagsunod sa Diyos, pag-aaral ng kanyang salita at pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa iba ay mahalagang bahagi ng paglakad
sa kaligtasan. Ibig sabihin, may proseso. Kapag tinanggap natin siyempre ang Panginoong Jesucristo, mayroong proseso na tayong gagawin. Hindi naman siguro madali yan magbasa ng Bible, mag-pray, at magsimba. Ito ay ating pagkaing espiritual at walang masama sa prosesong ito. At ang layunin ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng malaki pang marami pa siyang plano sa buhay mo at hindi nagkataon na nanonood ka lamang ngayon subalit ang naisin ng Panginoon na ibigay niya ang para sa iyo at makita mo kung paano siya kumilos. Tandaan mo na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. Hindi ito isang bagay na ating nararapat o kaya nating makuha. Sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap sa ang pananampalataya kay Jesus ang tanging paraan upang makamit ang kaligtasan. Hallelujah. Ngayon patuloy nating naunawaan kung ano nga ba ang apat na bagay na ito. Una nating gagawin, aminin ang iyong pagkakasala. Pangalawa, maniwala kay Jesus. Maniwala ka na si Jesus Kristo ang namatay sa cross. Pangatlo, pagsisihan mo ang iyong mga nagagawang kasalanan. At pang-apat, mabuhay ng isang buhay na nakatuon sa Diyos. Ngayon, ito yung mga bagay na dapat nating tatandaan bilang pagtanggap kay Yesu Kristo at patuloy na ating panatilihin ang pamumuhay na ito at patuloy na magkaroon ng kagalakan ang Diyos. Ang kaluguran ay sa Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmamayabang sapagkat tayo ay nagmumula lamang sa Diyos. Hallelujah! Ngayon patuloy na pag-usapan naman natin paano kung malalaman kung tunay na nakamit ko na ang kaligtasan. Ngayon, paano nga natin malalaman kung nakamit na nga ba natin ang kaligtasan ito? Hallelujah, hallelujah. Naisin ng Panginoon na makamit mo ito at hindi mo lamang ito naririnig sa mga oras ito. Subalit ang naisin ng Panginoon na magkaroon ka ng relasyon mo sa Panginoon at patuloy na hindi ito mawawala ng saysay. Lahat ng naririnig mo sa mga oras na ito ay patuloy na magkaroon sa iyo ng isang bagong buhay. Hallelujah. At patuloy na lakaran ang mga plano ng Diyos at hindi ito mawawala ng saysay. Naisin niya na bigyan tayo ng buhay na masagana, buhay na hindi nagkukulang. Hallelujah. Ang tanong mo ay isang mahalagang tanong na marami ring nagtatanong. Maraming tao ang nag-aalala kung tunay na nakamit na nila ang kaligtasan. Narito ang ilang mga bagay na dapat mong tandaan. Una, ang kaligtasan isang regalo mula sa Diyos, hindi isang bagay sa ating nararapat o kaya nating makuha sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Hindi ito nakasalalay sa kung gaano kakabuti o gaano kakarami ang nagawa mong mabuti. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa pananampalataya kay Jesus at sa kanyang sakripisyo sa cross. Hallelujah! Pangalawa, ang kaligtasan ay isang personal na karanasan. Hindi mo ito makita sa ibang tao o sa kanilang mga gawa. Ang kaligtasan ay isang bagay na nararamdaman ng iyong puso. Pangatlo, ang kaligtasan ay nagdudulot ng pagbabago ng iyong buhay. Ngayon, dahil gusto mo makamit ang kaligtasan ito na nagpapatunay ng mayroong pagbabago sa iyong buhay, sa iyong mga ginagawa. Kapag tunay na nakamit mo na ang kaligtasan, magkaroon ka ng pagnanais na mabuhay para sa Diyos. Magkaroon ka ng pagmamahal sa Kanya at magkaroon ka ng pagnanais na sundin ang Kanyang kalooban. Hallelujah! So, narito ang mga ilang palatandaan na maaring makatulong sa iyo na malaman kung tunay na nakamit mo na ang kaligtasan. Naranasan mo na ba ang kapatawaran ng Diyos? Hallelujah! So, kailangan na ikaw ay nagpapatawad at ikaw ay magpatawad. Nararamdaman mo ba ang kapayapaan ng iyong puso dahil na alam mong pinatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan? Hallelujah! Pangalawa, mayroon kang bagong pagnais na mabuhay para sa Diyos. Ngayon, hindi noon ko ay nabubuhay sa mundo. Ngayon ko ay nais nang mabuhay sa gagawain ng Panginoon. Nais mo bang sundin ang kanyang kalooban at maglakad sa kanyang langdas? Hallelujah! So, ito yung pagbabago na gustong makamit ng Diyos at syempre makamit mo rin. Pangatlo, magkaroon ka ng pagmamahal sa mga tao kahit sa mga hindi ka gusto. Ngayon, pagmamahal sa mga tao ay napakahirap kahit hindi ka gusto. Nagkakaroon ka ng mga pagnais na tulungan ang iba at ibahagi ang iyong pananampalataya. Ngayon, naisin ng Diyos na atin ring ibahagi ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi lamang para sa atin,
kundi syempre para rin sa inyo, para rin sa mga taong nanonood sa mga oras na 'to. Naisin ng Panginoon na, manampalataya tayo kay Jesucristo at siya ay ating Diyos na tagapagligtas. Wala tayong ibang naisin kundi ang bigyan ng kaluguran at karangalan ang Panginoon. Nararamdaman mo ba ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Ikaw ba ay nakakaramdam ng presensya ng Diyos? Nararamdaman mo ba ang kanyang pagmamahal at gabay? Mahalagang tandaan na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos at hindi ito nakasalalay sa ating mga gawa. Ulitin ko. Mahalagang tandaan na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos at hindi ito nakasalalay sa ating mga gawa. Kung nag-alinlangan ka pa rin makipag-usap sa isang pastor o isang taong mapagkakatiwalaan mo, maaari silang makatulong sa iyo na maunawaan ang kaligtasan at kung paano mo ito makakamit. Hallelujah, hallelujah. Ngayon, patuloy nga nating naunawaan kung ano yung kaligtasang sinasabi ng Panginoon at naisin ng Diyos na panatilihin mo ang pananampalatayang ito saan ka man naroroon. Naisin ng Diyos na malaman na kung talaga bang ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon at hindi, katulad nga sa nating sinabi na hindi dahil sa iyong mabubuting gawa, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ito po ay pagbibigay natin ng buhay. Siyempre, yun, sinabi natin na pagsisisi at tumalikod sa mga maling gawain. Ngayon dahil nga sa naunawaan natin ang mga salitang ito, ay patuloy na tumatakbo ito sa iyong isipan. Patuloy na ipinapanalangin ko ang buhay mo bago tayo magwakas sa Bible study na ito. Hallelujah, hallelujah. Ulitin mo lamang ang panalangin ito bilang pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo. Ngayon ay isin ng Diyos na tanggapin mo siya ng iyong buong puso. Maaari kang pumikit at patuloy na ulitin mo ang panalangin ito. Hallelujah. Ama sa langit, salamat po sa mga oras na ito, sa mga salita mo na narinig ko. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Nagsisisi po ako sa aking mga nagawang kasalanan simula noong ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng inyong banal na dugo at pumasok ka po sa aking puso. Maghari ka o Diyos sa aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa libro ng buhay. Mula ngayon, ako na ang aking ama at ako na ang inyong anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon dahil tinanggap mo ang Diyos, tunay nga na nagagalak at libu-libong anghel ang nagdiriwang sa mga oras na ito sapagkat tinatanggap mo ang Diyos na buhay. Hallelujah. Muli, naisin ng Diyos na marami pa tayong magawa na mga videos pa at patuloy na turuan tayo ng Diyos kung ano pa yung kaya niyang gawin sa ating buhay. Hallelujah. Ngayon, kung hindi ka pa naka-like and subscribe, please like and subscribe now. Follow me sa Facebook, Cedric Dancil, at patuloy na ma-notify ka pa sa ating mga gagawing video sa mga darating pang araw. Hallelujah. Muli, patuloy na ang Diyos ang siyang tunay at tapat at patuloy na siya lamang ang ating binibigyang karangalan sa ating buhay. Wala nang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo, ang Diyos na namatay sa atin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.